Yan, what's up dribblers at mga shooters, kamusta? Kamusta po kayo? Sa kabila nga po ng pagkatalo ng Gilas Pilipinas ay naging masaya pa naman ang ating kupunan dahil pasok pa naman tayo sa semifinals. Ang hindi lang talaga magiging masaya ang pagkakaroon o natamong injury ni Kai Sotto. Ano nga ba ang update dyan? At ito po ang ating makakasukatan ng lakas, Brazil, pagdating ng semifinals. Ito po yung mga sinabi ni Coach Tim Cone sa pagkatalo ng Gilas kontra sa Georgia. Yan po yung ating pag-uusapan at tatalakayin sa video ito matapos po akong maglambing sa inyo ng isang like, share, comment down below and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para updated po tayo sa ating pong mga video. Sa kabila nga po ng pagkatalo ng Gilas Pilipinas ay naging masaya pa naman ito pong ating kupunan, even si Coach Tim Cone sa pagkatalo ng Gilas kontra sa Georgia. Ang hindi lang nga po masaya ay ang pagkaka-injury o pagkakaroon ng injury ni Kai Sotto. Dinala nga po sa ospital si Gilas Pilipinas 7'3" center Kai Sotto para maipasuri ang kanya pong tadyang matapos masaktan sa second quarter ng pagkatalo ng Gilas Pilipinas kontra po sa Georgia dyan po sa Riga, Latvia sa ginaganap na Olympic qualifying tournament. Sabi nga po ni Gilas Pilipinas head coach, Coach Tim Cone, na sumasailalim nga daw po si Kai Sotto sa x-ray para matukoy kung gaano kalawak ang kanya pong natamong injury na nagpaupo sa kanya sa nasabi pong bakbakan ng Gilas at ng Georgia. Narito po ang sinabi ni Coach Tim Cone sa press conference ng bakbakan ng Gilas at ng Georgia. Nasa ospital siya at sinusuri ang kanyang tadyang. Wala pa kaming balita dyan kung hanggang saan o kung gaano nga ba kalaki ang natamo niyang injury or makaka-go forward pa ba siya. Nasaktan nga po ang Japan B-League player na si Kai Sotto at Gilas Pilipinas center sa nasabi pong bakbakan sa natitira pong 6 na minuto at 42 segundo ng second quarter matapos ang banggaan nila ni Joe Thomason ng Georgia. Matapos nga po ang kanyang basket sa post area. And hopefully mga shooters, hindi po ganun kalala naging injury ni Kai Sotto dahil kailangan po siya ng ating pong Gilas Pilipinas. Malaking bagay siya sa ating pambansang kupunan dahil mga shooters, isa siya sa mga rim protector ng ating kupunan. And sana ipagdasal po natin na hindi ganun kalala yung injury ni Kai Sotto dahil again, kailangan po siya ng ating kupunan sa pakikipagsagupaan natin dito sa semifinals. Diba? Ito yung iisipin natin dyan mga shooters Sa pagkawala ni Kai Sotto, if ever man po hindi siya makakapaglaro, para kang dito bumubuo ka ng isang makina ng sasakyan na hindi kumpleto yung piyesa mo. Ganun po kalaking bagay ang pagkawala ni Kai Sotto. Kaya kailangan natin siyang maibalik dito. Kailangan ng kupunan si Kai Sotto. And hopefully mga shooters, sama-sama nating pagtulungang ipagdasal, ipag-pray si Kai na hindi po ganun kalala yung kanya pong natamong injury. And hopefully makita natin siya sa pakikipagbakbakan ng Gilas Pilipinas kontra po sa Brazil. Diba? Malaking bagay kasi si Kai Sotto dito mga shooters sa semifinals at syempre sa pagpasok natin sa finals kung papasok tayo. Diba? Kasi nakita natin yung scoring ni Kai Sotto nung pong laban natin sa Latvia, 18 points yun. Malaking bagay yun. Ilang rebound ang naiambag ni Kai Sotto? 11 rebound ang binigay ni Kai Sotto. Ilang shot block ang binigay ni Kai Sotto. Malaking bagay po yung pagiging rim protector ni Kai Sotto dito sa ating pong kupunan na Gilas Pilipinas. But anyway, mga shooters, sa kabila nga po ng pagkatalo ng ating pong Gilas Pilipinas, naging masaya pa po sa unang pagkakataon ng ating pong Gilas Pilipinas head coach na si Coach Tim Cone. Bakit nga ba naging masaya pa si Coach Tim Cone? Narito po ang kanyang pong pahayag sa press conference. Ito yung unang pagkakataon na masaya ako kahit natalo ako. Nagkaroon kami ng mga ilang pagkakataon na mag-shoot ng 3 points sa dulo ng laro pero hindi na, baka mag-overtime pa at madagdagan pa ang lamang nila sa 19 points. Actually, napakadami naman talagang pagkakataon na pwedeng talunin ng Gilas Pilipinas. Ito pong Georgia. Hindi lang talaga ginawa. Feeling ko pinapa-excite lang ng Gilas yung bakbakan nila kontra po dito sa Georgia mga shooters. Umabot nga po sa 20 points ang lamang ng Georgia at hinabol po yan at lumamang pa po tayo sa bandang dulo ng fourth quarter pero nabalik nga lang po ang kalamangan dito po sa Georgia mga shooters at sa pagkakataong nga po yan ay tinapos na nga po nila yung kanilang scoring 94-96. Angat po dyan ng 2 puntos ang Georgia mga shooters at sa free throw nga po ni Chris Newsom
tinangka pa sanang itabla yung sinablay na second attempt ni Newsome para magkaroon ng overtime. Pero sa masamang palad, talagang hindi pumasok yung attempt na dunk no isa pong player ng Georgia, mga shooters. At sa pagkakataon nga yan, mga shooters, susubukan po ng ating Gilas Pilipinas sa Group B. Ang kanila pong makakatapat ang number 1 seed na Brazil. Ang Brazil nga po ang lumalabas na top seed sa team ng Group B sa kabila po ng pagkatalo nila sa Cameroon 77-74 para maitakda nga po ang bakbakan ng Gilas at ng Brazil sa semifinals dyan po sa Riga, Latvia para po sa nag-iisang ticket papunta ng Paris Olympic. Susubukan po ng Gilas Pilipinas ang top seed sa Group B sa isa rin pong powerhouse team. Ito pong Brazil, mga shooters. And hopefully, dyan sa pagbakbakang yan, mga shooters, na makita natin si Kai Sotto. Ako gusto ko talagang makita si Kai Sotto hanggang matapos po ito pong Riga, Latvia na Olympic qualifying tournament. Dahil malaking bagay si Kai Sotto. Again, mga shooters, kailangan po talaga siya ng ating kupunan. Diba? Alam natin, mayroon tayong Junmar, mayroon tayong Japet Aguilar, pero siyempre, alam naman natin, may mga edad na yung mga yan. So, pagdating ng mga takbuhan, sabayan ng pagod, so mabibilis mapagod, mapapagod na rin sila, mga shooters. And hopefully, dito, sa pagpa-x-ray ni Kai Sotto, hindi po ganun kalala, yung kanya pong natamong injury kagabi, mga shooters. Dahil kailangan ng Gilas ang pagiging sentro ni Kai Sotto. Again, sabi ko nga, kailangan ng isang piyesa ni Coach Tim Cone sa mga panahong ito. Hindi po ito panahon na magkaroon ng injury si Kai Sotto. At hindi rin ito panahon na sabihin natin sana hindi na makabalik si Kai Sotto. Kapag sinabi nyo pa po yan, siguro naman hindi ka na totoong Pilipino. Diba? Sama-sama na lang natin tulungan ipagdasal ang ating pong Gilas Pilipinas na mahalusutan ito pong ating laban dito po sa Olympic qualifying tournament at makatawid po tayo papunta ng Paris Olympic. Maraming salamat po sa inyong panunood. Ano man po ang inyong maging opinion, dyan natin yan pag-usapan sa comment section. At sa panahon pong ito, mga shooters, bawal po sana ang siraan sa Gilas Pilipinas. Sama-sama po nating tulungan ang ating kupunan, ipagdasal, suportahan para po sa ating inaasam na Paris Olympic. At bago po natin tapusin ang ating pong nais po natin mag-shoutout kay Villa Flores family mula po sa Laguna. Maraming salamat sa patuloy pong panonood at syempre sa aking pong buong Team Paangat family. Mega love shoutout. Maraming salamat. Ingat and God bless everyone. Adjourn. Laban Pilipinas. Puso.